Yo, magandang araw. Kung naalala nyo itong tira natin nung nagluto tayo ng bell pepper Shanghai or siomai. So, eto na siya ngayon. Lulutuin natin. Plano ko sana magluto ng lumpiang Shanghai. Kaso konti lang yung giniling natin. Kaya ginawa ko, bumili na lang ako ng gyoza wrapper. Since na maliit lang yung gyoza wrapper natin, panigurado marami tayong magagawa nito. So tara, simulan na natin. Nakita nyo yung harinang nilapag ko kanina. So pinakulo ko lang yon para lumapot. Yun yung gagamitin natin pandikit sa gyoza wrapper natin kapag magra-wrap na tayo. Bago tayo magsimula, lagyan muna pala natin ng saran wrap yan para malinis yung paglalatagan natin. I-prepare na natin yung mga gagamitin natin. Ito nga palang gyoza wrapper na napili ko, 30 pieces yung laman neto. Sa paggamit pala ng gyoza wrapper, dapat pala tuyo yung kamay mo at yung latagan. Kasi kapag once na nabasa yung gyoza wrapper, nagiging sticky siya na stretchy na madaling masira. So kaya dapat pala dito maingat. Tsaka dapat magaan yung kamay. So tulad yan, yung una kong ginawa medyo palpak pa kasi basa yung kamay ko tapos basa yung lapag, kaya parang ano siya, medyo masisira yung gyoza wrapper natin o yung ginawa nating una. Pero mga susunod okay na yan. So yun na nga, no, naka 24 pieces tayo na nagawa. Tara, lutuin na natin. Magpainit lang tayo ng mantika. Kapag uminit na yung mantika, simulan na natin yung pagpiprito. Ang advice ko dito, kapag magpiprito tayo ng ganito, dapat pala nasa low heat lang tayo. So itong una kong ginawa, medyo sumablay siya at mabilis siyang nasunog. Once na golden brown na siya or medyo tumahimik na yung mantika, pwede na natin siyang hanguin. Tapos na tayong magluto at inayos ko na rin para medyo presentable. Sa totoo lang, masarap na to kahit walang sausawan, pero gumawa pa rin ako ng suka na may bawang sibuyas at sili. Tinry ko rin siya sa ketchup pero mas bet ko yung suka. So tara, makanta na.